Umaga sa ating Panginoon at gayon din sa inyong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito mga magulang ko at mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayong muling tinipon ng ating Panginoon sa oras sa ito, mga magulang at mga kapatid, upang tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon na siyang Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat. At narito muli tayo sa bahagi na ating pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan ng mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Sa ikaliligtas, sapagkat sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nabigyan tayo ng kaliwanagan na may iisang daan sa kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, ipapangaral ko ang isang bagay na mahalagang bagay sa buhay natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tao, ordinaryong tao na nabubuhay dito sa mundo. Ordinaryong tao na may pangailangan. Pangailangan sa pera, pangailangan kumain, pangailangan sa gamot, pangailangan sa bahay, pangailangan na magkaroon ng damit. Marami tayong pangailangan, mga magulang ko at mga kapatid, na siyang may kinalaman sa ating paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito. Dahil sa mga pangailangan na yan, tayong lahat tayo nangangailangan na makakain. Di po ba? Habang tayo nasa mundo, kailangan natin na meron tayong makakain. Maihahain para sa ating mga anak. Matutulugan, matatawag na bahay, kung saan magiging ligtas tayo. Umulan man o umaraw, ligtas tayo. Nakita ko nga po yung house Bible study sa bahay nila Sister Norma. Ano po, nakita ko na salamat naman sa kabila ng pagsubok na naranasan nila. Alam naman po natin na nasunog yung bahay nila. Ngayon, naitayo uli. At maganda na. Nagkaroon sila ng Bible study. Sabi ko, napakaganda. Sana sa susunod sa bahay naman namin, magkaroon din ng Bible study. Gusto ko rin po magkaroon ng Bible study sa bahay namin. Sana sa susunod, may schedule din po yung bahay namin sa San Clemente. Ano po? Kailangan natin na mabuhay tayo dito sa mundo. Kailangan nating kumain. Kailangan nating merong tawaging bahay. Hindi naman pwedeng matulog ka lang dyan sa lansangan. Umulan, umaraw, pababayaan mo yung mga anak mo. Pero dahil nga, sa pangailangan natin sa mga bagay na ito, o sa madaling salita, sa pangailangan natin ng pera, kailangan mo makapagpatayo ng bahay, kailangan mo ng pera. Hindi pwedeng ibigay sa'yo ng gobyerno lahat ng bagay na kailangan mo. Kailangan mo ng pagkain, hindi pwedeng hingin mo kani-kanino. Hindi pwedeng hingin mo sa kamag-anak mo. Dahil ikaw ang responsable sa makakain ng pamilya mo. Ikaw ang accountable kapag sakaling may mangyari sa mga anak mo. Hindi sila makakain, magkasakit sila, ikaw ang accountable. Pera ang may kinalaman dito, mga magulang ko at mga kapatid. Pero, dahil nga sa pangailangan natin sa pera, habang tayo naririto sa mundo, maraming tao na pupunta sa kasamaan dahil sa paghahangad sa pera. Dahil sa paghahangad sa pera, may mga taong nanluloko. Dahil sa paghahangad sa pera, may mga taong nanlalamang sa ibang tao, nandaraya, para magkaroon ng mas maraming pera. Di po ba kaya sabi sa Biblia, dito po sa unang Timoteo, yung unang verse po natin, mga magulang at mga kapatid, ay sa unang Timoteo, unang Timoteo sa Gis. Sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung pag-ibig pala sa salapi, hindi yung salapi mismo. Yung pera hindi masama. Yung pag-ibig sa pera, pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa salapi, yan ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay
sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, dahil nga sa pangangailangan natin ng pera, hindi ka naman pwedeng pumunta dito nang walang pamasahe. Hindi ka pwedeng pumunta dito nang hindi kumain. Hindi pwedeng umuwi ka sa isang lugar na wala kang bahay. Matutulog na lang kayo ng pamilya ninyo sa lansangan. Hindi pwedeng maging homeless. Di po ba? Pero dahil sa pag-ibig sa salapi, yan pala nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Tandaan po ninyo, ang pag-ibig sa salapi, hindi ang salapi, kundi yung pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya sa umagang ito mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, yung paksa po na ating pag-aaralan sa umagang ito ay kung ano ba dapat ang maging attitude natin tungkol sa kayamanan, tungkol sa wealth. Christian attitude towards wealth. Ano ba yung dapat maging attitude natin tungkol sa kayamanan? Dapat ba maging attitude natin ay lahat ng mayaman, masama? Kasi yan yung napapanood natin sa TV. Yung mga magkakapatid nag-aaway dahil sa pera. Yung mayaman dahil sa korupsyon. Yung mayaman dahil sa droga. Di ba? Yun yung napapanood natin. Pero ano ba yung dapat na maging attitude natin? Una sa lahat, mga magulang ko at mga kapatid, gaya ng sinabi ko, the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig po sa pera, sa salapi, yun ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Maraming dahilan bakit naging ugat ng kasamaan ang pera. Maraming nag-aaway dahil sa pera. Pakita po natin yun, brother, yung maraming nag-aaway dahil sa pera. Di po ba kahit magkakapatid, nag-aaway dahil sa mana sa mga magulang. Yung iisang bahay ng magulang nila, pinag-aagawan. Sabi ng panganay, akin yan dahil ako ang panganay. Sabi ng bunso, akin yan dahil ako ang bunso. Sabi ng ibang kapatid, bakit sa inyo? Dapat sa amin yung panganay. Nakapagtrabaho ka na, magandang umasenso ka. Yung bunso ka lang, dapat sa amin yan. Hindi nila alam. Pagdating sa batas, pantay-pantay ang hatian ng magkakapatid. Hindi pwedeng sabihin ng kapatid, ako ang nagpatayo ng CR. Ako ang nag-improve ng bahay. Ako ang nagpaganda. Yung kwarto, yung 2 kwarto, yung kusina, ako ang gumawa. Ako ang nagpagawa, pera ko. Pagdating sa batas, lahat ng mana ng mga anak ay pantay-pantay. Kung gusto nila, ibenta nila yung bahay, paghati-hatian nila. Ganun yon. Hindi pwedeng angkinin mo dahil lamang ikaw ang nagpaganda, dahil lamang ikaw ang panganay, dahil lamang ikaw ay bunso. Sabi nga nila yung bahay daw, yung ancestral house, yung bahay ng magulang, sa bunso daw. Pero dapat yan, pantay-pantay yan eh. Ayon sa batas. Napakinggan ko yan sa isang dean sa telebisyon ha. In-explain yan, pantay-pantay. Ngayon, marami talagang nag-aaway mga magulang at mga kapatid dahil sa pera. Lahat ng bagay na may kinalaman ang pera. Kahit sa ayuda. Yung napanood ko nga si Jose Halyurina. Kung kilala nyo yun, isang vlogger na namimigay ng mga bigas, ng mga pangailangan. Meron siyang nabidyohan na isang lalaki at isang babae. Nag-aagawan dahil sa ayudang bigas. May binigay na bigas. Kung hindi ako nagkakamali, siguro 10 kilos or siguro kalahating kaban. Siyempre yung isang pamilya, ayaw niyang, sabi nung siyang pinagbigyan, sabi niya ayaw kong magbigay sa iyo kasi sa amin binigay yan. Yung lalaki naman, kung ayaw niyang magbigay, sinipa niya. Natapon sa kalsada yung bigas. Sinipa niya. Ayaw niyang magbigay, sinipa niya yung bigas. Nilapitan ni Jose Halyurina, sige, bigyan ko kayong 2 para huwag kayong mag-away. Pero tingnan nyo, yung bigas may kinalaman sa pera. Nag-aaway sila dahil sa ayuda. Di ba? Kahit ang isang mag-asawa, ano ang madalas pinag-aawayan? Lalo ng mga bagong mag-asawa, yung mga
Naging mag-asawa lang dahil nabuntis or teenage pregnancy. Yung maagang nag-asawa, kadalasan ang pinag-aawayan, pera. Pera. Tamad ka kasing magtrabaho, kaya hindi tayo nakakakain ng tama. Kadalasan ang pinag-aawayan nila, pera. Kaya kadalasan ang pinaghihiwalayan ng mag-asawa tungkol sa pera. Kaya yung mga kabataan na hindi pa handang mag-asawa, wala pang trabaho, kalimutan nyo muna. Dahil darating at darating yung araw na maghihiwalay kayo. Kaya nga tignan nyo, based on yung mga observation natin, makikita ninyo kapag ang mga kabataan maagang nag-asawa, maagang nabuntis, ano nangyayari? Nagsama ba sila habang buhay? Kadalasan naghihiwalay din yan. Bakit? Wala pa sa tamang edad para magtrabaho yung lalaki. Paano siya makakahanap ng trabaho? Paano niya mabubuhay yung pamilya niya? So bumabalik yung babae dun sa magulang niya at nagsisisi dahil nagkamali siya. Di ba? Marami ang nag-aaway dahil sa pera. Pangalawa, maraming tao ang gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat para sa pera. Di ba? Kahit na medyo mapahiya ka, medyo magmukha kang katawa-tawa. Ha? Pinasayaw ka para sa pera. Kahit magmukha kang katawa-tawa. Para lang sa pera. O kaya ginawa kang katawa-tawa dahil sa pera. Gagawin ang lahat para sa pera. Sukdo lang ibenta nila yung sarili nilang kaluluwa para sa pera. May mga tao nga sa isang documentary na napanood ko, ibinibenta nila ang kidney nila. Kidney. Dalawa kasi ang kidney. Mabubuhay pa ang tao sa isang kidney. So ibinibenta nila yung kidney nila. Nung panahon na yun, mga 200,000. Sabi ni Jessica Soho yata yun, mga 200,000. Dahil sa kagustuhan magkaroon ng pera, pati yung kidney nila. Bigay ng Diyos na maayos sa kanila, ibinibenta nila. Maraming tao ang gagawin ang lahat para sa pera. At higit sa lahat, maraming tao ang mas binibigyang halaga ang pera kaysa sa Diyos. Maraming tao, mas mahalaga ang pera sa amin. Saka na lang paglilingkod sa Diyos. Saka na lang ako mag-service. Saka na lang ako maglilingkod pag matanda na ako. Habang ngayon, bata pa ako, uunahin ko muna ang pera. Kasi ang pera, ang opportunity, nawawala yan. Pero ang Diyos, nandyan lang eh. Kung kailan ako gusto kong maglingkod sa Panginoon, nandyan lang naman ang Diyos. Pero kung ganun ang ating pananaw sa buhay, nasa ng pananampalataya doon? Di po ba? Maraming dahilan kung bakit nagiging kasalanan o nagiging ugat ng kasalanan ng pera. Maraming nag-aaway, maraming taong gagawin ang lahat para sa pera, kahit gumawa ng masama, kahit magnakaw. Maraming tao ang mas binibigyang halaga ang pera kaysa sa Diyos. Pero, alam niyo po ba, kung ang pera ang siyang ugat ng kasalanan, alam niyo po bang lack of money, hindi po love of money, lack of money is also a source of evil doings. Pakita po natin yung next, natin. Ayan po, lack of money. Kanina, sabi ko, love of money is the root of all evil. Pero alam nyo, lack of money can also be a root of evil doings. Kasamaan. Bunga rin ng kasamaan ang kawalan ng pera. Kung yung pera ang siyang ugat ng kasamaan, yung marami kang pera, gusto mo maging sa'yo lahat yung mana ng mga magulang mo, kasamaan yon. Pero yung kawalan ng pera din, kasamaan din yon. Yung wala kang pera, naging desperado ka, gagawin mo ng lahat, kasalanan din, nagiging source of evil doing din nyo. Kaya nga sabi dito, alam nyo, meron sa Biblia na sinasabi tungkol sa pagkakaroon ng pera o pagkakaroon ng sapat na pera. Alam nyo mga magulang ko at mga kapatid, pag ang isang tao walang pera, na-stress yan. Para bang gagawin niya na ang lahat. Mainit ang ulo niya dahil walang pera.
Di ba? So masama bang pera? Masama bang pagkakaroon ng pera? Lack of money can also be a root of evil doings. Tignan niyo yung mga gumagawa ng kasamaan. Iba't ibang modus. Nakikita niyo siguro sa telebisyon. May mga modus sa GC. Or GC hindi. GCash. GCash pala. Modus sa GCash. Magpapa-GCash, wala namang nilalabas sa pera. Nabibidyoan nila yon. Walang nilalabas sa pera, doon nga sa lugar namin, may nagpa-GCash. O mukhang akala nila siguro mapera. Pa-GCash nga ng 14,000 yata or 20,000. Pa-GCash nga. O sige, kunin ko lang yung pera ko dyan sa motor ko. Umalis ka agad. So nawala yung pera. Kasi dahil yan sa kawalan din ng pera. Yung ginagawa nila, yung shoplift, pagnanakaw sa mga grocery. Kumukuha, itago. Ngayon nakikita sila sa CCTV. Kaya doon sa lugar namin, merong isang buntis na babae. Nag-shoplift sa isang grocery store. Nakita siya sa CCTV, pinagalitan siya ng may-ari. Gusto mo ba ipahiya kita, ilagay ko yung picture mo dito? Huwag ka nang pumunta dito ulit, sabi nung may-ari. Hindi na kita ipapakulong pero huwag ka nang pumunta dito. So gumagawa ka ng mga bagay na nakakahiya dahil sa lack of money. Tignan niyo yung mga batang hamog sa Manila. Yung batang hamog, kasi ang bata walang liability yan pagdating sa batas from 17 below. Ang batang hamog sasampa sa mga truck na may mga items. Ipapasa sa kapwa nila bata, aalis. Tinatakbuhan. Kasi hindi mo pwedeng i-demanda yung bata. Bata yun Ayon sa juvenile system ng Pilipinas, innocent sila. At libre sila or wala silang liability sa mga kasalanan na ganyan. Sa isang documentary din, napanood ko, yung mga bata, sumasampa naman sa mga bangka na may laman, ng mga bakal, mga kung ano-ano na pwede nilang nakawin. Sinasampa nila, ninanakaw nila. Walang magawa yung mga nagdadrive dahil mga bata yun. At pag sinaway nila, binabato sila ng kung ano-ano. Kasalanan yon dahil yung mga magulang nila walang pera. Di ba? Walang pera yung mga magulang nila, kaya ang ginagawa nila, nagnanakaw. That's why lack of money can also be a root of evil doings. Doon din sa meron ding modus sa Manila. Yung parang nagpapaawa siya. Ang gagawin niya, natapon niya yung bigas sa kalsada, pinupulot niya. Mamaya may makakita sa kanya, maawa sa kanya, bigyan siya. Magkano ba bigas na yan? Bigyan siya ng 500 o ano. Mamaya sa ibang lugar, nandun na naman siya. Natapon na naman yung bigas niya. Pinupulot niya na naman. Sa ibang lugar na naman, gano'n na naman. May modus siya. Paulit-ulit niyang ginagawa yung gano'n para kaawaan siya ng tao at bigyan siya ng pera. Yan lahat ng bagay na yan, mga magulang at mga kapatid, may kinalaman sa pera. Kaya ito po ang tandaan ninyo yung sinasabi sa Biblia, sa Aklat ng Kawikaan. Sana makita po natin ang ipakahulugan nito, yung ibig ipakahulugan. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila ako sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? Di ba pagka mayaman ka, parang nakakalimutan mo na yung Diyos Meron naman akong pampagamot. Meron naman akong pampa-ospital. Sino yung Diyos na sinasabi nyo? Hindi niya nakikilala ng Diyos, siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang kayang tumugon sa anumang problema natin, anumang sakit na ating nararamdaman. Tuloy ko po, o baka ako'y maging dukha. Ito po baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Nakita ninyo,
mga magulang ko at mga kapatid, sabi niya, huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng tama o pakainin mo ako ng kinakailangan ko, yung sapat. Ito po mga magulang ko at mga kapatid, madalas sa papanood natin sa telebisyon, ang masama yung mayayaman. Yung mahirap silang kawawa. Sila ang inaapi ng mayaman. Pero ganun ba dapat maging attitude natin towards wealth? Ang mayaman masama, ang mahirap nakikita nyo rin naman, may mga mahirap, nagnanakaw, pumapatay ng re-rape. Yun ba? Hindi ba kasalanan yun? Ito po mga magulang ko at mga kapatid, hindi masama ang umunlad ang buhay kung ito'y galing sa tamang paraan. Hindi masama ang yumaman sa tamang paraan kung ito'y pinagsumikapan mo, kung ito'y pinagsikapan mo, pinagsakripisyohan mo. Gumawa ka ng paraan para ikaw ay masenso. Hindi masama ang maging mayaman. Ang kabaliktaran ng mahirap, hindi mayaman. Para sa akin, ang kabaliktaran ng mahirap, maginhawa ang buhay. Hindi naman kailangan maging mayaman ka para tawagin hindi ka mahirap eh. Di ba? Kaya nga may tinatawag na middle class. Kahit doon ka sa middle class, kung kung hindi mo talaga kayang yumaman, at least hindi ka naghirap. Sabi nga, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo pag namatay kang mahirap. Hindi masama na mawala ka sa kahirapan. Ang masama, yung manatili ka doon. Samantalang may pagkakataon ka na umasenso sa buhay. Ayaw mo lang pagsumikapan. Ulitin, mga magulang at mga kapatid, ang kabaliktaran ng mahirap, hindi mayaman, kundi maginhawa ang buhay. Kabaliktaran niya po, middle class. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ka mahirap, mayaman ka. Pwedeng sa gitna ka. Sabi nga dito, huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Pagkain na sapat. Ibig sabihin, magkaroon man lang tayo ng kasapatan sa buhay. Yung bang tipong, yung mga anak mo, hindi mo inaalala kung anong kakainin nila. Kawawa naman kung malnourished ang mga anak mo. Magkakasakit sila. At pag nagkasakit sila, problema mo na naman, ospital. Kaya hindi masama ang mangarap ng simple. Hindi masama ang mangarap na umunlad ang buhay. Ngayon, nakita natin na ang pag-ibig sa salapi, kasalanan. Pero yung lack of money is also a source of all evil. Ngayon, paano tayong mabubuhay? Paano nating ibabalance ang buhay natin? How should you live? Okay, mali po. How you should live as Christian. Mali po yung nailagay ko sa how you should live, sabi ko po. How you should live as Christian. How you should live your life as Christian. Paano tayo mabubuhay? Kung yung pagkakaroon pala ng pera o yung love of money, kasalanan. Pero, yung kawalan ng pera, pwede ka rin magkasala. Paano tayo mabubuhay? Ito po, number 1. Sa kabila na alam natin na mahalaga na magkaroon ng pera dito sa mundo habang tayo nabubuhay para tayo magkaroon ng tahanan, magkaroon ng pagkain ng ating mga anak, hindi sila maging malnourished. Still we need to prioritize heavenly treasures over earthly treasures. Dapat i-prioritize pa rin po natin yan. Ayon dito sa aklat ng Mateo 6, mula 19 hanggang 20. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nangahuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Magtipon daw tayo ng kayamanan sa langit. Huwag puro pera, huwag puro dito sa mundo. Hindi masama ang mag-ipon ng pera dito sa mundo. Maging sapat para sa ating pangangailangan, para sa pangangailangan ng ating mga anak. Pero, magtipon tayo ng kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nangahuhukay,
at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Nakita nyo, kung saan pala nandoon ang iyong kayamanan, nandoon ang puso mo. We need to trust God who provides all our needs. Kailangan nating ipagkatiwala pa rin sa ating Panginoon ang ating buhay, ang ating mga pangangailangan. Sa kabila ng alam natin na meron tayong pangangailangan dito sa mundo, sa kabila na may mga kakulangan tayo dito sa mundo, may mga pangangailangan tayo, still, we need to trust in God who provides our needs. Sabi dito sa aklat ng Mateo 6, 25 hanggang 32. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Higit ang buhay natin kaysa sa pagkain. Mahalaga ang pagkain para mabuhay tayo. Pero magkaroon ka man ng prosperous life dito sa mundo, simula nang ipinanganak ka, prosperous na yung mga magulang mo, mayaman na. Sabihin mo nang mabubuhay ka ng 100 years. 100 years kang maunlad ang buhay. 100 years na prosperous ang iyong buhay. Ano ang naman magiging kapalit nun? Eternal suffering. Eternal suffering naman kung hindi mo kinilala ang Diyos. Kung hindi ka nag-ipon ng kayamanan sa langit. Kung hindi binaliwala mo ang Diyos dahil nga mayaman ka. Ano naman ang may tutumbas mo sa buhay? Ano ang pakinabang na meron kang buhay na 100 years na maunlad kung eternal suffering naman sa impyerno ang kauuwian ng buhay mo? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangangaghasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga higit ang halaga ninyo sa kanila? Sa palagay nyo, tayo po ba ay mahalaga sa paningin ng Panginoon? Kung tayo naniniwala na mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon, uunahin natin ang kayamanan sa langit kaysa sa kayamanan sa lupa. Amen? Dapat unahin natin ang kayamanan sa langit. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liro sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, hindi nangagsusulid man. Gayon may sinabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian at hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang mga damo o ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabuga sa igagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo kayong pararamtan niya o kayong kakaunting pananampalataya? Na huwag kayong mga balisa na mga agsabi, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin, sapagkat lahat ng bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ba ng ating Panginoon ang ating kinakailangan? Alam ng Panginoon, kahit hindi tayo magsalita. Sabi nga ni Brother Mac, hindi man natin nakamit yung mga pinapanalangin natin sa ating Panginoon. Pero marami siyang binigay sa atin na hindi natin hiningi sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ang mga bagay na yon. Kaya magpasalamat tayo dahil alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Huwag tayong mag-alala sa ating buhay.
Ngayon, ang tanong mga magulang ko at mga kapatid, eto, yung next slide po natin. Bakit nga ba may taong nananatiling mahirap? Sandali lang po. Eto po. Ngunit bakit nga ba may mga taong nananatiling mahirap? Alam niyo, maraming dahilan. Maraming dahilan. Pwede nating sabihin na ang isang tao kasi tamad. Ayaw niyang mag-aral. Ayaw niyang magtapos ng kolehiyo. Tapos, maghangad siya ng mataas na trabaho. Maghangad siya ng umasenso sa buhay. Nag-asawa siya ng maaga. 14 years old pa lang, nag-asawa na. Sa amin, marami kayong mga estudyante, nabubuntis sa maaga. Nag-asawa na. Nag-anak ng 10. Paano ka nga asenso? Ang dami mong anak. Ang aga mong nag-asawa. Tamad, ayaw gumising. Ayaw gumising ng maaga para magtrabaho. Ayaw magsumikap. Maraming dahilan. Pero bakit may mga tao na nagsusumikap naman? May mga tao na sinusubukan naman mamuhunan sa isang negosyo. Nagtitinda. Nagtatanim. Bakit kakaunti ang inaani? Bakit may mga tao nag-iipon pero parang wala silang naiipon? Para bang butas ang kanilang bulsa. Kakasweldo lang. Ubus na kaagad kinabukasan. Bakit may mga taong ganon? Alam niyo sa Bible, dito sa aklat po ng Hagay, 1:6 hanggang 9. Babasahin ko po yung dahilan. Isa sa mga dahilan. Kayo'y nangaghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Ito yung sinasabi ko, nagtanim naman ako, naghasik naman ako ng marami. Bakit? Nung umani ako, kakaunti. Napeste yung sakahan ko. Bakit kaya nag-invest naman ako sa ganitong negosyo? Nalugi naman. Nagsusumikap naman ako. Nagtatrabaho naman ako ng maayos. Tumaas pa nga yung position ko, pero bakit parang kulang? Kakasweldo ko kahapon, ubos na ngayon. Kayo'y nangaghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kumain ka pero parang hindi ka na-satisfied. Parang gutom pa rin ako. Ngunit kayo'y nagsisiinom, ngunit kayo'y nagpapatirang uhaw. Parang hindi na pawid yung uhaw mo. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. Nagdamit ka na nga, nagjacket ka na nga, parang giniginaw ka pa rin. At yaong kumita ng pinag-arawan, ay kumita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ayan yung sinasabi ko, para bang ang laki ng kita ko, 50,000. Kinabukasan, nasa na yung 50,000? Ubus ka agad. Pinambayad sa ganyan, pinambayad. Ubus ka agad yung 50,000. Kinabukasan, utang na naman. Bakit kaya? Ganito ang sabi ng Panginoon ng hukbo. Gunatain ninyo ang inyong lakad. Next verse po, sabi niya dito, magsiahon kayo sa bundok at mangagdala kayo ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y nangaghihintay ng marami at narito dumating ang kakaunti. Ayun yung naghihintay kayo ng maraming pagpapala pero kakaunti. Naghihintay kayo ng maraming ani pero kumain. Ang nakuha nyo kakaunti dahil na peste. At nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. May inani ka, inihipan ng Panginoon, parang wala. May kinita ka, ubus ka. Bakit? Ito po Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga kubo, dahil sa ang aking bahay
ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling bahay. Yun pala ang dahilan. Yung bahay ng Panginoon, wasak, samantalang sila, ang gaganda ng bahay, nagkikisamihan, sabi nga dun eh. Basahin ko pa yung Hagay 1, 2-3. Ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, ang bayan na ito'y na nagsasabi, hindi pa dumating ang panahon ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay at nang nagsabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong nagkikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Ang bahay nila ang gaganda, ang bahay ng Panginoon, wasak. Kaya anong ibig sabihin nito mga magulang ko at mga kapatid? Para bang hindi nila kinikilala ang Panginoon eh. Bahala na, kami magaganda bahay namin, nakikisamihan, 3rd floor, hanggang 3-story yung bahay namin. Pero ang bahay ng Panginoon, wasak. Hindi nila kinikilala ang Panginoon na siya ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Dapat naglalaan sila ng para sa Panginoon, para maitayo yung bahay ng Panginoon at mapaganda. Ngayon, hindi kasi nila nire-recognize, kaya yun ang dahilan. Next slide po natin. Ito po ang dahilan ha. Next slide po. Recognize God as the owner of everything you have. Dapat nire-recognize mo, dapat ina-acknowledge mo na nagtagumpay ka. Bakit? Dahil sa Diyos. Ang Diyos, ang siyang dahilan, kaya ka nagtagumpay sa buhay. Hindi yung nagtagumpay ako dahil masipag ako, nagsunog ako ng kilay, nag-aral ako sa mamahaling university, ginawa ko ang lahat. Sariling papuri, puro self-exaltation ang ginagawa mo. You need to recognize God as the owner of your success. As the one who give you those success in life. Dapat kilalanin mo siya. Hindi yung papatayo ako ng bahay na malaki. Yung bahay ng Panginoon, nakita mo, wasak. Magalit ang Panginoon sa ganong uri. Ang ibig ng Panginoon, kilalanin mo na siya ang nag-provide sa iyo, na siya ang nagbigay sa iyo ng success na ibinigay niya sa iyo. Anumang narating mo sa buhay, wala yan kung wala ang ating Panginoon. Ito kasi mga magulang, katulad yan sa isang anak, sa kanyang magulang. May mga anak na nung napagtapos ng mga magulang, nagtagumpay sa buhay, pinabayaan na nila yung mga magulang nila. May mga sarili silang bahay, ang gaganda ng mga bahay nila, ang gaganda ng mga sasakyan nila, yung bahay ng magulang nila, wasak. Sira sa squatters area. Di ba ang mga mabuting anak, makikita po ninyo, may mga mabuting anak na kapag nakagraduate sila, anong ginagawa nila? Nay, tay, pagpatayo ko kayo ng bahay para hindi naman kayo tawanan ng mga tao. Magkaroon kayo ng sarili nyong bahay, hindi nila kayo laitin, hindi nila kayo pagtawanan. Oh, di ba? Binibigyan mo kinikilala mo yung mga magulang sa pamagitan ng ganung bagay. Ano pang ginagawa mo? May mga anak, pag nakagraduate sila, nakahanap ng trabaho, Nay, kain kayo sa restaurant na ito, ililibre ko kayo. Pasyal kayo sa lugar na ito, ililibre ko kayo. Di ba? Ang ganda para sa isang anak na maging ganun sa magulang. Ang ganda sa isang anak na marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang magulang. Hindi katulad ng ibang anak, pag nakagraduate na, magpamilya na ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Ang pangit nung ganon. Maraming mga anak, pabaya sa mga magulang. Pinapabayaan nila na yung mga magulang nila naghihirap, samantalang sila, ang ganda ng buhay. Pero yung mga mabuting anak, tignan nyo, ang ganda ng ginagawa nila sa kanilang mga magulang. Halimbawa na lang, si Brother Mike. Makikita ninyo yung anak niya, si Casey, yung maliit lang noon. Nakapagtrabaho na ngayon ng maganda, ipinasyal sila. Pinasyal sila sa magandang lugar, sa mga lugar na hindi niya napupuntahan. Pinasyal sila sa Baguio. Diba? Tulad din ni Pastor John, Sister Tita. Mga anak niya, binibigyan sila ng kaluguran. Yun ay pagtanaw ng utang na loob. You are acknowledging your parents as the one who helped you achieve your success in life.
Kaya alam nyo, may kinalaman talaga eh. Huwag nyo sabihin walang kinalaman ang pera. Pagdating sa pagmamahal may kinalaman ang pera. Bakit? Paano walang kinalaman ang pera? Kasi yung iba palusot nila, ang mahalaga nandito kami, nandito ako, merong umaalalay sa'yo. May kinalaman ang pera. Bakit? Paano mo ililibre ang nanay mo sa magandang restaurant kung walang pera? E di magugas ka ng pinggan. Di ba? Paano mo ipapasyal ang mga magulang mo sa magandang lugar kung wala kang pera? Pamasahe pa lang, wala na. O di ba? So may kinalaman ang pera pagdating sa pagmamahal sa magulang. At ganun din pagmamahal sa Diyos. Amen? Naalala ko nga, alam niyo, meron akong co-teacher. Natuwa ako sa sinabi niya, para bang ang bait naman itong co-teacher kong ito, sabi ko. Kasi sabi niya sa amin, magkakasama kami mga teacher. Alam niyo, nung nakapasok ako sa DepEd, nakapagtrabaho ako at kumita na ako, sabi ko sa magulang ko, Nay, Tay, umalis na kayo sa 4-piece. Ako na bahala sa inyo. Natuwa ako sa kanya dahil sabi niya, ang hirap palang tanggalin ng magulang sa 4-piece. Parang ang dami pang document para matanggal sila sa 4-piece. Sabi niya, Nay, Tay, umalis na kayo sa 4-piece. Ako na bahala magtatrabaho para sa inyo. Di ba napakaganda? May kinalaman ba doon ang pera o wala? Meron. Dahil pag tinanggal mo sa 4-piece, ang magulang mo, ibig sabihin, ikaw na magpo-provide sa kanila. Ikaw na magpapakain. Di ba? Ang ganda. Kasi alam nyo, binigyan niya ng dignity yung magulang niya. Ikaw kung kaya mong magtrabaho at buhayin yung magulang mo na hindi na kaya magtrabaho at 4-piece dati, ibigay mo na lang sa iba yung slot ng pagiging 4-piece. Nay, bigay nyo na lang yan sa iba doon sa mga nangangailangan, ako na bahala. Napakagandang ugali noon, mga magulang ko at mga kapatid. Binigyan ng dignity yung magulang niya, hindi tatawagin, 4-piece members ka. Yung mga anak mo ang gaganda na ng buhay, tapos ikaw 4-piece ka pa rin. Hindi sa panlalait pero ang ganda na ang isang anak, hihilingin niya sa kanyang magulang na, Nay, Tay, ako na bahala sa gastusin natin, alis na kayo sa 4-piece. Kaya nga alam nyo, isa lang sa lahat ng kautusan ng Diyos ang may kasamang pangako. Basahin natin yung sa Exodo 20. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong anak. Ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng mundo na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. O, di po ba? Honor your father and your mother. Para bigyan ka ng mahabang buhay ng Diyos dito sa mundo. Yan ang pangako ng Diyos. Totoo ba yan? Totoo yan dahil salita yan ng Panginoon. Kung gusto mo magkaroon ng malawig na buhay, mahabang buhay sa mundo, honor your father and your mother. Di ba? Katuwa. Kaya ang tao, yung pagmamahal, may kinalaman ng pera dyan. Huwag niyo sabihin walang kinalaman ng pera. Ganon din sa Diyos. Paano mo may papatayo ang wasak? Na sabi dyan, wasak, yung term nila. Bahay, sambahan ng Panginoon ng walang gastos. Materialis pa lang, dito nga lang, tignan nyo. Materialis pa lang nito, magkano na estimate nyo? Engineer, Materialis pa lang, Engineer Gaibar. Anong materialis pa lang, wala pang labor. Malaki. So, hindi pwedeng hihingin mo lang yan sa kapwa mo. Galit ang ating Panginoon dun sa mga taong inuuna palagi sarili nila at binabaliwala nila ang Diyos. Kaya dapat, tignan nyo, magtatanim ka, pero anong anihin mo? Kakaunti. Maglalagay ka ng kita mo. Ayon sa Biblia, magkakalagay ka ng kita mong pinag-arawan. Parang nilagay mo sa isang supot na butas. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, ang pag-ibig magulang, may kasamang pera yan. May kinalaman ng pera. Ganon din ang Diyos. Hindi natin maiwasan ang pag-ibig. Ang pera. Ika-4, make God the center of your life. Sa kabila ng pangailangan mo sa pera, sa kabila na kailangan magtrabaho ka, mawala ka, kung minsan mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon dahil
kailangan mong pumunta sa ganitong lugar, inassign ka. Make God the center of your life. Sa kabila ng anumang mangyari sa'yo, still, gawin mong sentro ng buhay mo ang ating Panginoon. Ngayon, isa pang katanungan ko, ito po, ipakita natin, brother, paano mo mapabubuti ang ang buhay mo para hindi ka maghirap? Paano mo mapabubuti? Number 1, never depend on anyone except to God. Work hard and be independent. Huwag mong iaasa palagi ang buhay mo sa ibang tao. Habang bata ka pa, lalo na. Pag bata ka pa, huwag mong sanayin yung sarili mo na asa ng asa sa ibang tao. Asa sa ate, at asa sa kuya, asa sa magulang. Learn to be independent. Learn not to depend on anyone except to God. Sa Diyos lang tayo dedepende, huwag sa ibang tao. May mga tao kasi, gusto nila palaging malapit sa mga magulang. Titira sila malapit sa magulang. Malapit sa kamag-anak. Bakit? Paano kung kailangan ko ng pera, kanino ako mangungutang? Di ba? Subukan mong lumayo. Subukan mong mamuhay independently. Pilitin mo kahit mahirap. Puro asa. Asa ng asa sa ibang tao. Kasi walang ibang tutulong sa'yo. At the end of the day, walang ibang tutulong sa'yo. Kundi ang iyong sarili lang. Darating yung araw, yung mga kapatid mong tulong ng tulong sa'yo, magkakapamilya. Pag nagkapamilya yan, meron na silang sariling responsibilidad. Magkakaanak sila. Uunahin nila yung sarili nila. Uunahin nila yung pamilya nila. Hindi ka na nila mapapansin. Kaya kahit na kailangan mo ng tulong, ano sasabihin ng asawa ng kapatid mo? Para sa atin yan, para sa mga anak natin yan. Di ba? Work hard and work smart. Dapat magtrabaho tayong mabuti at huwag tayong umasa. Or dapat huwag nating iasa palagi sa mga kapatid, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Kasi itong kapag ang problema mo, direktahin na natin, problema mo sa pera, ipinasa mo sa ibang tao, ipinapasa mo yung hirap sa ibang tao. Anong ibig sabihin? Pag nangutang ka sa ibang tao dahil kailangan mong pakainin yung mga anak mo, yung inutangan mo naman, yun naman ang problema kung saan siya kukuha ng pera para ipapakain niya naman sa anak niya. Di ba? Nag-ipon siya ng pera para mayroong pang tuition. Yung anak niya gusto mong utangin dahil kailangan mo ng pera pampakain. Siya naman magkakaroon ng problema ngayon. Kanya-kanya tayo ng responsibilidad. Yung inuutangan mong tao o hinihiraman mong tao, may sariling responsibilidad din yun, kahit kapatid mo pa yun. Merong tungkulin na ibinigay sa kanya ang Diyos, yung pamilya niya. Dapat inuuna niya rin yun. Ipinapasa mo sa kanya yung problema. Sa amin nga, merong nanghihiram, doon sa tindahan namin, nanghihiram sa asawa ko ng pera, sabi niya. Kasi pinahiram na yun noon ng asawa ko, babae po, medyo nahirapan siyang singilin. Di ba? Ikaw ang mahihirapang maningil. Nung pangalawang, ngayon naman, humihiram. Sabi niya, huwag mo sabihin sa asawa ko at sa mga anak ko na umutang ako sa iyo. Mahirap yung ganun. Ba't tuturuan mo kami na bakit ayaw mong pasabi na may utang ka? Di ba? Samantalang yung mga anak niya, yun ang nagbabayad ng utang niya. So, hindi siya napahiram ng asawa ko dahil nga nasubukan na siya Di ba? So, mahirap kasi yung ipapasa mo, yung problema mo sa ibang tao. Yung ibang tao naman ang mahihirapan. Sila naman magkapasan. Sabi dito sa Kawikaan, sa ito po, pumaroon ka sa langgam. Siguro alam nyo na to, si langgam at tipaklong. May kwentong ganyan. Pumaroon ka sa langgam. Ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang lakad at magpakapantas ka. Panoorin nyo na lang yung mga langgam. Walang nagdadirect sa kanila. Nag-iipon ba sila? Yes.
ala o walang puno, naghahanap ng pagkain sa init at sa pag-aani. Nakita ninyo? May utak ang langgam. Sino mas matalino? Langgam o tao? Ang isip ng tao, nilikha ng Diyos, superior sa anumang creation niya dito sa mundo. Superior kahit sa pinakamalaking balyena pa na ang utak ay napakalaki. Mas matalino pa rin ang tao. Pero bakit sa pagtitipid, mas magaling ang langgam? Wala namang pinuno yan. Di ba? Sino bang nagsabi sa kanila, magtipon kayo ng pagkain nyo dahil pagdating ng ulan, hindi kayo makalabas. Wala kayong mahinga na pagkain. Kailangan magtrabaho kayo ng magtrabaho. Pero nakikita ninyo, araw-araw, masdan mo ang langgam, sabi sa Biblia. Kung gaano kaliit yung utak nila, ilang beses na mas maliit yun. O mas malaki yung utak natin kaysa sa langgam. Pero bakit? May mga tao na walang iniipon. Dapat matutong mag-ipon tulad ng langgam. Di ba? Kaya dapat magtrabaho. Magtrabaho at mag-ipon. Dahil pag may ipon ka, kailangan mo ng pera, imbis na mangutang ka, dito muna ako uutang sa savings ko. Pag nakautang na ako, babayadan ko uli yung savings ko next sa susunod na trabaho ko. Sa susunod na sweldo ko. Di ba? Kaya dapat, magsumikap ka habang kaya mo pa kasi darating yung araw na maaaring tag-ulan, wala kang trabaho, panahon ng gawat, yung gawat, taghirap, oras ng taghirap, meron kang makukuha. Di ba? Kaya sa mga nagplanong mag-asawa, lalo sa mga babae, piliin nyo yung may trabaho. Piliin nyo yung nagtatrabaho. Nakikita nyo yung nagsusumikap. Kahit ano yung trabaho niya, nagsusumikap siya. Kesa yung sasabihin sa'yo, hayaan mo balang araw, pag naging mag-asawa tayo, gagawin ko ang lahat para hindi tayo maghirap. Dapat ngayon pa lang makita mo na nagtatrabaho siya. Ngayon pa lang nakikita mo na nag-iipon siya. Napakagandang yon. Ugali. Hindi siya umaasa sa ibang tao. Kasi pag ang taong pinakasalan mo ay isang lalaki na walang trabaho at walang plano sa buhay, ayaw magtrabaho, tambay sa kanto, puro bisyo at puro barkadang inaatupag, hindi sa panlalait sa kanila, hindi ko sila dinedegrade. Pero pag ganun ang napangasawa mo at babae ka, para kang nagpukpok ng bato sa ulo mo. Kasi ang pag-asawa, naghahanap ka ng katuwang sa buhay. Anong ibig sabihin ng katuwang sa buhay? Pag may problema ka, ikaw ang gumawa. Pag may sakit ka, ikaw na lang magluto. Pag kailangan mo ng pera, ikaw na lang magtrabaho dahil hindi ko kayang magtrabaho. Katuwang sa buhay. Pero kung ang kinuha mo ay problema sa buhay, yun nga, para ka nagpukpok ng bato sa ulo mo. Maghihiwalay at maghihiwalay din kayo nun dahil maging problema mo siya. Be contented of what you have while working for what you want. Kailangan maging kontento ka. Tama naman, magkaroon tayo ng contentment sa buhay. Hindi naman masama na magkaroon ng contentment. Actually, tama yon. Pero, work hard with what you want. Kailangan magtatrabaho ka pa rin para dun sa kagustuhan mo. Huwag kang mamuhay na, okay na ito. Pinanganak naman akong, mamamatay naman tayong lahat So, hindi ko na kailangan mag-ipon tulad ng langgam. Kasi mamamatay naman tayo lahat. Hindi naman natin madadala sa hukay yung kayamanan, which is true naman. Tama. Pero yung sasabihin mong kontento na ako sa ganito, hindi sapat yun. Hindi tama yun. Kung sino mang tao na magsasabi sa'yo, mag-advise sa'yo, makontento ka na lang sa ganyan. Huwag ka na magtrabaho. Huwag ka na sumikap para maabot mo pa yan. Tama na yan. Hindi po totoo. Or yung other term po doon ay plastic yung taong yon. Hipokrito. Bakit? Bakit naging
Hipokrito yung mga taong gano'n na magsabi, makontento ka na lang sa ganyan. Sinong tao, sinong tatay, halimbawa na tatay ang magsasabi sa kanyang anak, na anak, makontento ka na lang sa simpleng buhay. Makontento ka na lang kung ano ka. Hindi, walang magulang na gano'n. Palagay ko kung isa kang magulang, sasabihin mo sa anak mo, anak, magsumikap ka, mag-aral ka mabuti, para pag nakatapos ka, makahanap ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng kinabukasan, magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya mo balang araw. Di ba ganun ang magiging advice ng isang tatay sa kanyang anak? Walang tatay na magsasabi, anak, makontento ka na. Ganyan, mahirap na naman ang buhay natin, ganyan ka na lang. Walang ganun. So dapat, tumigil. Kasi ano ba yan, kung halimbawa, sino bang magulang ang matutuwa na yung anak mo, naiinggit dun sa mga anak ng ibang tao na katunganga habang kumakain, naghihintay kung bibigyan sila. Matutuwa ka ba kung ikaw ay magulang? Ganon ang mga anak mo? Hindi, syempre. Kaya, hindi masama ang mabago ang buhay mo, maging maginhawa ang buhay mo. Sabi dito sa Kawikaan, sa 6, 9 hanggang 12, hanggang kailan ka matutulog o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog, at sa gayong ang kalitaan ay darating na pangakaw at ang lalaking taong walang kabuluhan, taong masama, ay siyang lumalakad sa mga masamang bibig. Ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Nakita ninyo? Yung pagiging tamad, kasamaan din yan eh. Hello. Yung pagiging tamad, kasalanan din. Yung matulog ka ng, sabi dyan eh, di ba? Konting pagkatulog mo pa at maabutan ka na ng karalitaan. Alam nyo, napakadaling maghirap. Mahirap ang maging maunlad ang buhay, pero napakadaling maghirap. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, madaling gastusin. Kung gaano kahirap kitain ang pera, ganun kadaling pakawalan ang pera. Napakadali. Kaya konting pagkakamali mo, maring magkaroon ka ng malaking problema. Ikatlo, para hindi ka maghirap sa buhay, lumaban ka ng patas sa buhay. Lumaban ka ng patas, huwag madaya. Yung timbangan mo kailangan tama. Kung ikaw ay isang engineer, mga tauhan mo dapat tama lahat ng sweldo. Huwag mong pagsweldoy ng iyan lang kasi yung iba kukupitin ko na. Hindi. Di ba? Pag gano'n, kailangan tama ka lumaban sa buhay. Hindi madaya ang paninda mo. Hindi ka madaya sa trabaho dahil tama ang laban mo sa buhay. Ito po, sa Colosas 3:23. Anumang iyong ginagawa, iyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Anumang ginagawa mo, dapat gawin mo sa Panginoon, hindi sa tao. Ginagawa ko ito, nagtatrabaho ako ng maayos para maging tamang trabaho ko, mapapurihan ng Panginoon na pinaglilingkuran ko. Ganito ako magbenta, hindi ako nandaraya sa kapwa ko para mapapurihan ng Panginoon. Kawikaan, 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi idinadagdag ang kapanglawan. Sa English yan, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Pinapayaman ng Panginoon. Hindi masama ang maging mayaman. Maging maunlad ang buhay. Ika-4, be humble, smart, and stop being envious with others' possession. Basta maging mapagkumbaba ka. Huwag kang maging mapagmataas. Yumaman ka, naging mapagmataas ka, naging mayabang ka. Yun ang masama sa Panginoon.
Maging smart ka at huwag kang maiinggit sa anumang pag-aari ng iyong kapwa. Di ba? Maging smart ka. Yung mga, tignan yung mga nasa abroad. Hindi lang sila single job. Nagdo-double job, triple job kasi smart sila eh. Para kumita ng mas malaki. Hindi yung makontento ka ng iisa lang. Dapat meron kang sideline. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Ito po ang nakasulat. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pinagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana, nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, gaya na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamahagi. Pag meron kang kayamanan din, huwag kang magdamot sa kapwa mo. Maging mapagbigay ka. Mapagbigay ka sa iyong kapwa. Ito po ang conclusion natin. Ito po ang dapat maging attitude natin. Kasi po, patapos na po tayo. Ito po. Christian attitude towards wealth. Ano bang dapat natin maging attitude? Hindi masama ang maging maginhawang buhay mo. At di rin masama ang yumaman. Ang mahalaga, hindi ka mapagmataas. At ang mahalaga, hindi ka napapalayo sa ating Panginoon. At ang lagi mong isipin, na dapat i-prioritize mo pa rin ang Diyos kaysa sa kayamanan dito sa mundo. Pangalawa, pag sumikapan mong kumita upang hindi ka maging pabigat sa iyong kapwa, dapat magsumikap ka. Ikatlo, matuto kang mag-ipon at huwag maging magastos para lang bigyang lugod ang mga tao. Pag minsan naging magastos ka para bigyang lugod ang tao, bibili ka ng mamahaling damit para maging mukha kang mayaman. Bibili ka ng mahal na ganyan para bigyang lugod yung tao. At ang ikaapat, huwag mong habulin ang pera. Basta't gawin mo ang tama sa trabaho mo, trabaho man yan or negosyo. Sabi nga naman mayaman, mga negosyante, huwag mo daw habulin ang pera. Hayaan mo ang pera ang humabol sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa sa trabaho pa lang, kapag ikaw ay nagtatrabaho, huwag mong habulin yung pera. Gawin mo yung best mo. At maniwala kayo o hindi, kayo ang habulin ng mga nagpapagawa, mga kailangan ng trabaho mo. Halimbawa, ikaw, magaling kang mason. Talagang pulido ang ginagawa mo, hindi ka pumapalpak. Ginagawa mo talaga yung best mo. Tatanungin ng ibang tao, sinong gumawa niyang mo? Talagang pulido, wala akong makitang kahit Kukunin ka at kukunin. Dahil, sino ba yung mason mo? Kukunin ka dahil magaling ka, ginagawa mo yung best mo. Pero kung ang habol mo ay kita lang, pag wala yung amo mo, wala yung engineer mo, anong gagawin mo? Petics. Di ba? Ganon din sa negosyo. Pag nagne-negosyo ka, i-provide mo yung kailangan ng mga customer mo to the best of your ability. Huwag yung, gusto kong kumita ng malaki, so titipirin ko na lang yung mga ingredients. Magiging parang matabang na ito, parang yung adobo niya, parang nilagyan lang ng soy, parang lasang soy. Sasabihin nila. Samantalang pag ikaw ay negosyante at ginagawa mo yung best mo para i-provide dun sa mga nangangailangan na customer mo, babalik at babalik sila sa'yo. Kasi sasabihin nila, ang sarap ng luto dito, parang hindi tinitipid. Ang dami pa nila magbigay. Kakaunti lang kinikita niya dyan, pero ang lakas ng negosyo niya. Di ba? Huwag ninyong habulin ang pera. Basta gawin mo lang yung tama na alam mo bilang Kristiyano. Yan lamang po mga magulang ko at mga kapatid ang ating paksa tungkol sa Christian attitude towards wealth. Tandaan po ninyo, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kayamanang iyan. Kung ano mang meron tayo, dapat magamit din natin yan para mag-glorify natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito mga magulang ko at mga kapatid. Sana po ay may napulot tayong mga aral sa mga verse na binasa po natin sa umagang ito. Diyan na lang po, salamat at sa atin pong Pastor Rafael Fernandez sa huling pananalita po.